Magandang araw po mga idol. Dito po tayo ngayon sa Palimbang Sultan Kudarat. Kasama natin si Boss Jory. Ayan. So, panibagong update na naman po tayo dito sa Kamatis mga idol. Ang tatalakayin po natin ngayong umaga ang complete tutorial paano magpapalago at magpapadami ng bunga sa kamatis hanggang harvest po mga idol. Kung ano yung mga diskarte na ginagawa po natin dito sa ating kamatis. Yan, i-reveal po natin mga idol. Kaya kung para sa iyo to, panoorin niyo po mga idol. Mula sa aking pagkatanim nung hanggang yung ganito kataas yung aking kamatis mga idol, ay pinadapa talaga ito siya mga idol, ano. So may mga ibang mga naman nagtatanim na kamatis na ganun din yung ginagawa. So ang malaki kasi yung benepisyo or yung advantage ng pinapadapa natin mga idol yung ating kamatis, dahil doon sa pundasyon na pagpaparami ng mga ugat or yung mga root hairs ng ating mga kamatis, para kahit kunting abono lang yung ilalagay natin ay ma-maximize ng ating kamatis yung pag-absorb ng mga nutrients na nasa lupa at saka yung nilalagay natin ng mga granular na fertilizer. So nandito mga idol yung halimbawa kung paano yung ginagawa ko mga idol. Oh, ito. Yan. Oy, yan. Sana sunod yung camera natin dahil naka-tripod po tayo mga automatic. So ito yung ginagawa ko mga idol. Yung dalawang puno ng kamatis ay ginagawa natin, pinag-X natin, no. Pinaganyan. Oh, pinaganyan natin, pina-X. Yung dito na na puno, dito natin pinahiga. Tapos yung dito naman na puno, doon naman natin pinapunta. So mga 24 inches po yung hiniga niya sa lupa. Edi maraming mga ugat yung lumalabas. Oh. So kunting tapon lang natin ng abono mga idol ay makakabuelo agad yung ating mga tanim. Maiwasan din yung pagkakulang doon sa nutrient na kailangan, lalo marami ng bunga. Dahil nga marami yung mga root hairs ang sumisipsip ng nutrients papunta sa system ng kamatis, sa bunga, tangkay, dahon. Ayan, yan yung purpose bakit pinahiga siya. Ayan, sa mga hindi nakaintindi mga idol, halimbawa kung dito yung punuan ng kamatis mo, halimbawa ito, kung sana makita sa camera, dito siya pinapunta. Ang dito naman, dito siya pinapunta ng, ilan yun? Gano'n ka ba? Mga 24 inches. 24 inches po siya mga idol, pinag-X. Yan. Ang next naman po sa fertilization, Boss Jory, at saka sa pest and disease control. Ayan, no. So unahin mo natin yung sa fertilization muna. So basically talaga mga idol, mula pagkatanim, 1 week nag-a-apply talaga tayo ng fertilizer niyan. Pangunahing abono para sa pagpapalago, sa pagpapalaki ng kamatis, pagpapalabas ng mga dahon. So kailangan talaga 'yon, abunuhan. So dito naman tayo. Ang pinagkaiba lang talaga mga idol, doon sa pag-a-apply ng abono, meron kasing mga nagkakamatis farmer na farming na every 3 days yung application talaga ng abono, ano. So every 3 days talaga yan mga idol. Yun lang yung pinagkaiba sa akin, kasi sa akin mga idol, hindi kasi every 3 days tayo nag-apply ng abono. So minsan mga idol, 10 days to 15 days yung application natin ng abono. Kaya malaki yung natipid. Kahit ganito kalagaw yung kamatis mga idol, ganito karami yung mga na-produce na bunga, pero kunting-kunti lang talaga yung abono na gamit natin rito. Ayan. So more on liquid foliar fertilizer yung ginagamit natin mga idol dito sa ating kamatis. So every 5 to 7 days talaga yan. Sinasama natin yan sa pag-apply natin ng mga pesticides natin, insecticide, fungicide. So mix na natin yung ating Primo Plant Booster doon. So ito po. Ito papakita natin. So ito yun mga idol. May natira pa bawas. Ito konti na lang natira. Primo Plant Booster, full year. So ito yung ginagamit ko talaga mga idol. So 4 years na po mga idol, ano. Mula pa noong sa pakwan natin, sili, at saka palay, mais, hanggang ngayon mga idol sa kamatis ay ganito pa rin yung ginagamit natin. Kasi nga dito tayo hiyang mga idol dahil subok na natin yung effectivity ng Primo Plant Booster, and then safe din para sa mga halaman natin, lalo na yung mga sensitive na gaya nitong kamatis mga idol, dahil na safe ito mga idol. Kahit i-double dosage natin, walang sunog na mangyayari, mga burning, walang mangyayari sa ating dahon. And then ang kagandahan mga idol, within 3 to 5 days, makikita na natin yung dahon natin kahit walang fungicide application, ay makikintab yung mga dahon.
makikintab, makakapal dahil sa mga taglay nitong micronutrients. Lahat ng microelements mga idol ay nandito sa ating Primo Plant Booster. And then ang kagandahan pa mga idol, hindi lang micronutrients, yung growth hormones na kailangan din ng tanim sa pagpapalago, and then yung fulvic mineral, humic acid na tumutunaw doon sa mga acidity ng lupa natin, and then tumutulong din sa pagpapabilis ng absorption din ng mga nutrients na galing sa ating na galing sa lupa. Kaya medyo mataas po itong kamatis mga idol o kasing level ko dahil sa growth hormones. Yun po, yun yung dahilan talaga mga idol ano. Magkano ilan ang dosage niyan sa Ang dosage talaga nito mga idol, ang standard dosage is nasa 50 ml. And then pagka ganito na yung ating yung ating kamatis, ganito na kalago, ang dosage nito is 100 to 150 ml na per knapsack sprayer. Yan. Ayun, so ganun po siya. Sa granular fertilizer naman boss, ano naman ang diskarte natin? Weekly ba? Every 2 weeks ba? Anong abono ang nilalagay? Yun mga idol, very simple lang talaga yung una-una dahil 4 times pa lang tayo nakapag-abono rito. Una-una yung ina-apply natin is 3-14 lang talaga mga idol. 3-14. Yung mga mumurahin lang mga idol kasi kulang tayo sa pinansyal. Bahala 3-14 mga idol, basta meron lang nito, panalo na tayo. Second abono mo. Ang first abono mo, mga ilang araw after tanim mo? Yun yung 1 week. 1 week. Mula pagkatanim yung 3-14 lang alone, walang halo yun. Gaano karami? Ano lang, standard dosage lang, standard yung 10 grams per Puno. Next abono kailan? Next abono 2 weeks na mula nung mula pagka ko pag-abono. Oo, nag-abono ako ng 1 week after nag-transplant, and then nung second application ko 2 weeks yung agwat. Ano abono naman 'yon? 3-14 pa rin. 2 times ng 3-14, 2 weeks ang interval. Oo, 2 weeks yung interval. Third abono. Yung third abono ko dahil nagpapalabas na ng bulaklak. And then may mga kunti-kunti na rin ng mga balls. Doon na tayo nag-apply ng calcium nitrate with the combination of yung Yara Winner. Third, ilan ang agwat noon sa last 2 weeks pa rin. 2 weeks pa rin. 2 weeks pa rin. So total of nasa 1 month and 1 week na. Oo, Ang pang fourth abono mo boss? Ang pang fourth abono nung nakaraang araw lang, nung nakaraang linggo lang pala, yung nakalipas, nakalimutan ko yung pizza ng yung last application ko na abono. Pero yung ang abono na ginamit ko doon, ganun pa rin. Same lang. Yung combination ng calcium nitrate and then Winner. Calcium nitrate sa 4 times. So 5 beses na ngayon, mamayang hapon mag-aabono tayo ng ang iabono naman natin mga idol, yung Regal. Regal 19. Regal 19 ng Agwi Company. Ayun. Yun yung i-apply natin mamaya. Even 3 weeks po kasi dito talaga mga idol na walang ulan. Pero ang advantage lang po talaga dito mga idol kapag gabi, kasi nasa high elevation po tayo, dito po tayo sa Palimbang Sultan Kudarat. 900 meter above sea level po yung area natin na pinagtaniman dito ng kamatis. Kapag gabi po, hapon pa lang, 5 PM pa lang, 6 PM, nag-start na po siyang mag-fogs. So yung fogs is natatrap minsan na na-absorb dito sa dahon ng mga kamatis, nalalaglag dito. Kaya dito, medyo basa dito. Pero dito, grabe, sobrang dry talaga dito mga idol. Even magfa-fogs kasi ilan lang naman yung mga kukuha sa fogs, no? Oo. Sa punuan kasi parang hindi siya tatamaan dito ng patak ng fogs. Pero dito, tatamaan. Yung yero po na pinagtulugan namin, parang umulan po paggabi kasi sa sobrang lamig, nagpapawis po siya. Yan. After ng fertilization guide naman mga idol, tatalakayin naman natin yung mga peste dahil siyempre, sa kamatis farming po mga idol, madalas po talaga ang fungus at saka insekto. I think uod, medyo mabilis lang siyang i-control. Yan. Pero insekto, like yung mga leaf miner, dahil may mga leaf miner pa ako nakikita dito, yan, alamin po natin with Boss Jory at saka yung mga fungus. Boss, ano ba yung mga fungus mo dito? Pwede mo ba maituro? Ay, hindi kasi ako familiar medyo sa kamatis. Pwede mo bang maituro specific sa amin kung ano ang mga makikita mong fungus na encounter dito sa kamatis mo? Turo natin sa kanila, boss. May isa natin. May 3 lang akong maituro na nandito na arise na nandito ngayon. Yung actual mo lang, Yung boss, dito sa kamatis. Yung actual talaga hindi maiwasan yung early blight at saka yung late blight. Ayun, ano ko yung camera mga idol para ma-familiar po kayo. Ay, saan po? Kasi naka-tripod po tayo mga idol, sorry po.
Yan. Ito mga idol, oh, Saan po yung ano yun, boss? early blight. Early blight. Ito Saan yung, po dyan, boss? ito yung nag-arise ngayon ito. Yan ay early blight. Yan. Early blight, tapos may mga leaf miner sa insekto naman, pero control na natin itong mga idol. No? Oh, tatalakayin natin Oh, mamaya yung talakay, dito muna insekto. tayo focus sa mga fungus. Fungus. Yan is Yan. early blight. Early blight, ito. Yan. Yan. Ito. Early blight. Yan, early blight, yung mga nagbibilog. So, hindi lang po natin mapapansin ito mga idol, yung akala natin sa kapag tiningnan natin kasi itim lang yung kulay, tapos bumibilog. Ito talaga mga idol ay may mga spores talaga itong kasama. Yung mga itlog ng fungus, kapag hindi natin napuksa, hindi natin napatay yung itlog na ito. Tapos favorable pa dito sa ating area dahil nga high elevation yung area natin, malamig, yung humidity mataas, mas mabilis pong pumuputok itong spores or yung similya ng fungus. And then pag pumutok po ito mga idol, madadala ito ng hangin. And then tayo na rin, yung tayo mismo, yung sa natin, yung paglakad-lakad natin dito, madadala din natin ito. At sa mga ano din, mga manok natin or whatever na pumupunta rito madadala kasi spores nga siya. Okay. Pwede siyang dumikit sa mga tsinelas natin and then sa hangin, kung saan siya tutungo, doon naman siya mag-germinate itong fungus na ito. Anong pantira natin dyan, boss? Tinitira natin ito ng Equival Pro. Tapos nag-alternate din tayo ng yung combination, yung double EI na na recess ng Agwi Company pa rin. Oo. And then nag-alternate din tayo ng Metalaxyl, yung mantil, yung gamit natin Mantil. fungicide. Fungicide 'yon, yung mantil, nag-alternate tayo noon. Every ilan ang interval niyan sa spraying? Sa ngayon mga idol ay nag-interval na talaga tayo ng every 3 to 5 days. Sa ngayong stage na nagdadala ng bunga. Kasi ito din yung stage mga idol talaga siya lumalabas. So yung early blight mo is Equival Pro, Resist at saka Mantil. Mantil at saka pang alternate 'yon. Meron pang isa, yung copper-based fungicide, yung Agri-Blue. Agri-Blue. Oo, Apat sila para dyan. Apat sila. And then nag-ano din tayo mga idol, nag-ground spraying din tayo. Oo. Nag-ground spraying kayo dito? Opo idol, aside dito sa pag-spray dito sa mismong dahon talaga at sa nag-spray din talaga tayo sa ground spraying, yung nagagawa tayo ng ground spraying dito sa daanan natin idol. Dito. Nag-ground spraying tayo rito ng fungicide at saka combination din ng mga insecticide, yung mumurahin lang, yung mga cypermethrin lang, para lang pamuksa dito kasi yung mga white flies nandito kasi marami. Para maano talaga natin, ma-minimize natin yung activity nila. Okay, so balik tayo doon sa early blight. Yun lang yung pamuksa doon sa early blight. Yun lang